Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas. Ito nga breaking news. FIBA Central Board nagkaroon ng pagpupulong. Eligibility rules binago. Samantalang ang Thailand may malalim palang dahilan kung bakit gusto talagang kunin ang gold medal. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. May malalim pala talagang dahilan ng Thailand kung bakit naghihigpit sila ngayon sa 33rd SEA Games, partikular na sa larangan ng basketball sa eligibility rules. Dahil ayon nga sa report, itong Thailand ay talaga namang nagnanasa na kunin ang gintong medalya pagdating sa basketball, dahil kung atin ngang titignan ang record sa SEA Games ay wala pa talagang nakukuhang gintong medalya itong Thailand. Mas tinalo pa sila ng Malaysia na may 2 ginto at ito ngang Indonesia na may 1 ginto. Kaya naman desperado talaga itong Thailand na sa taong ito sa kanila mismong SEA Games ay kunin ang gintong medalya for the record para sa basketball. Kaya nga lang ay mukhang nagkamali sila ng diskarte dahil mas nag-focus sila sa malakas na Gilas Pilipinas at pinahirapan talaga nila ng todo ang ating lineup dahil alam nila na Gilas Pilipinas ang mahigpit nilang makakalaban at Gilas Pilipinas ang malaki ang tsansang makakuha ng gintong medalya. Kaya naman pinilay at pinahirapan ng ating lineup. Ngunit dun sila nagkakamali dahil hindi lang naman Gilas Pilipinas ang makakalaban nila. Nandyan din ang Indonesia na mas malakas at dihamak na mas malalaki ang lineup kumpara naman sa kanilang lineup. At nangako pa nga ang presidente ng Indonesia na magbibigay ng 1 billion rupiah o 3.5 million pesos kada players sa Indonesia. Kaya naman expected na natin na ganado ang mga players ng Indonesia na kunin din ang gintong medalya. Kaya naman wrong move ang Thailand dahil hindi nila pinansin ang pwedeng gawin ng Indonesia. Samantalang sa ibang balita naman, nagkaroon ng pagpupulong ang FIBA Central Board at dito nga itinalakay nila ang paparating na FIBA World Cup na gaganapin sa Qatar, at dito nga ay pinag-usapan din nila ang hagop rules o ang eligibility rules ng mga players. At ito nga good news dahil binago na ng FIBA ang eligibility rules o hagop rules sa mga players na hindi nakakuha ng kanilang mga passport bago mag 16 years old. At ito nga yung lumabas na report at talaga namang matutuwa ang lahat dito. Ang sabi nga dito, FIBA Central Board wraps up year celebrating successful start to World Cup 2025 qualifiers. At dito na nga tinalakay ng FIBA Central Board ang eligibility rules ng mga players. At ito, nakasulat nga dito, players who obtain a passport before the age of 18 rather than 16 will not be considered as restricted, while players who have participated with a national team in senior main FIBA tournaments will no longer be able to play for another national team. Ang ibig sabihin, yung mga players na nakakuha ng passport ng age of 18 ay pasok sa hagop rules at considered na yan as local player. Dati kasi before 16, ngayon kahit 18 years old ka makakuha ng passport ay pwede ka nang maging local player. Kaya nga lang ay may bagong patakaran itong si FIBA. Kapag naglaro ka sa isang bansa, halimbawa naglaro ka sa Pilipinas, doon ka na lamang pwedeng maglaro at hindi ka na pwedeng lumipat sa ibang bansa. Ayan nga ang bagong patakaran o hagop rules ng FIBA pagdating sa mga players. Kaya nga lang ay nakakalungkot dahil hindi napasok ang ating kababayan na si Jordan Clarkson dahil ayon nga sa report, nakakuha ito ng Philippine passport na may edad na siyang 20 anyos o 22 anyos. So hindi pa rin siya pasok sa bagong hagop rules ng FIBA at mananatili siyang naturalized player. Samantalang yung mga players naman natin na nakakuha ng passport before 16 at sa age of 18 ay pasok na pasok at considered na yan as local player para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ng SBP mukhang aaksyon na talaga yan at hahanapin na yung mga players na nakakuha ng passport at the age of 18 at paniguradong lalakas ang ating Gilas Pilipinas, lalong lalo na sa second window kung makakakuha pa tayo ng mga bagong players. Ngunit kaalinsabay niyan ay syempre lalakas din yung ibang bansa, kaya naman mas tataas ang kompetisyon sa FIBA.